Capacity testing ng ating Blade 180. Ayan. 54 volts. Pero bababa yan at 20 amperes. So, Blade 180. Gandang battery yan. At nandyan yung rated capacity. 9.2 kilowatt hours. 56 volts yung pinakamataas, pero kaya niyan umabot ng 57 at 100 amperes ang max discharge. So mayroong active balancer yan, 5 amperes. Okay, so hintayin lang natin. Ito ang gagamitin natin na battery capacity tester dahil ito ay mayroong 20 amperes na discharge. So isa-set lang natin, ang amperahe niya ay 20 kasi 20 amperes ang ating battery capacity tester. Dito natin makikita yung amperahe at saka yung capacity. Lagay natin dito. Ito yung black color. So that means negative. At ito naman yung sa positive, no? Ayan. Oh, kapit na. Hindi na natin babaguhin yung amperahe. So, start na tayo. Ayan. So 57 discharge time at kung makikita nyo nagkakaroon na ng value dito sa tapat ng DSC1. Ibig sabihin discharge yan. At yung time nito nakikita natin yan yung mag-i-indicate ng run time. So hintayin lang natin mga kasolar. Siguro sa tansya ko ay aabot ng mga 9 hours mahigit. Kasi 20 amperes per hour ang magiging discharging current. Okay. So ayan mga kasolar. So balik tayo. At nakikita nga natin magdadalawang oras na. So halos mag 40 ampere hours na din. At ang voltage natin makunat pa. Nasa 53.59. Malayo pa yan. At kung makikita nyo mga kasolar, hindi nagbago yung amperahe natin. 20 amperes pa yan. At itong ang discharge, ayan, nasa 39.84. Ayan, at dapat mabantayan natin, makita natin kung ito ay aabot ng 40 ampere hours pagdating ng 2 hours. Ayan, malapit na. 57, 58, 59, 60. Ayun, 40 ampere hours na. So 40 ampere hours sa 2 oras. So tama-tama lang kasi 20 amperes ito at dahil 2 oras times 2. Ayan 20 times 2. 2 hours equals 40. Ayan. So ayan mga kasolar, balik tayo dito at palakihin lang natin ng konti. Ayan, medyo malakas na ang ulan ngayon. So eto at makikita natin na halos nasa nominal voltage na 51.6 itong nakikita natin dito, pero yan ay dapat nasa 51.2. So maya yan ay papasok na sa 51.2 na nominal voltage. Pero yung discharge, yan yung indication na yan yung capacity niya. Ngayon 159.1 ang nakikita natin. So papasok yan sa 160 maya lang. At ayan, nag 159. So yan DSC nakikita natin 159.2. At habang umaakyat yan, bumababa naman yung voltage at humahaba naman yung runtime kung makikita nyo dito. So yung runtime, ito yung capacity, at ito naman yung voltage natin dito sa taas na to. So
Parang tansya ko, meron pang mahigit na 1 oras bago natin matapos ang discharging or yung capacity testing na ito. Dahil yung 180 na capacity nito, kung i-divide natin yung 20 amperes na ginagamit natin dito, ayan, 20 amperes ito, ay papasok sa 9 hours. 180 over 20 magiging 9 na oras ang runtime nun. So sa ngayon 7 hours and 58 minutes. Yan na yung total runtime natin. At bibilang tayo ng mahigit pang 60 minutes siguro para maabot natin yung 180 ampere hours. So medyo malapit-lapit na mag 160. Ayan, at 0.2 na lang magwa 160 na yan. At nakikita naman natin yung voltage, yung voltage ay wala pa nga sa nominal. So yung nominal na yon dapat 51.2 ang nominal voltage yan. At mamaya pagka umabot ng 50 volts ito, ay bibilis na yung pagbaba niyan. So ayan, at 159.9, ayun, pumasok na sa 160 ampere hours. At yung runtime natin mag 8 hours na. Ayan, 8 hours na nga. So kagaya nito, para makuha natin yung 8 hours, 160 over 20. Ayan, so magbabalik tayo mga ka-solar. So ayan mga ka-solar, tayo nagbabalik At kung makikita natin yung voltage natin, eto, nasa nominal na tayo. So 51.2 na yan. At ang kasalukuyan natin na capacity dito makikita sa tapat ng DSC or discharge, 171.6 na, 171.7 ampere hours. At yung runtime natin nasa 8 hours 35 minutes. So tuloy-tuloy lang nating bantayan ito. Medyo matagal-tagal pa. At tingin ko papasok naman sa 180 ampere hours ang capacity nito, kasi kung pagmamasdan natin mga ka-solar, 51.2 pa lang, so ibig sabihin nominal voltage pa lang yan. At kahit 44 volts yung cut-off voltage, baka malampasan pa yung 180. So hintayin lang natin mga ka-solar. So ayun mga ka-solar, malapit na nga ito, malapit nang matapos dahil 48 volts na yung ating kasalukuyan na voltahe, yung discharging voltage natin. At mabilis na nga yan pagka 48 volts na yan. So dito sa capacity, ayan, meron ng 179.6 na ibig sabihin yan ay malapit na ma-reach yung rated capacity na 180 ampere hours. At bago ma-reach yun, makikita natin bago umabot sa 180 ay halos ang nakarecord dito ay papatak na ng 9 hours. At to be exact, ayan nga, 8 hours and 59 minutes. So medyo bababa lang ito ng mabilis, kaya di na natin papatayin ng video at itutuloy-tuloy na natin. So sa ngayon 179.9 yung ampere hours or yung capacity, at papasok na nga yan sa 180. Yun, pumasok na sa 180. At kung makikita ninyo yung runtime, pasok na rin sa 9 hours at 47.9 volts. So hintayin lang natin mga ka-solar. So ayan mga ka-solar, lumampas na sa 180 na rated capacity, nasa 181 na.
At tuloy-tuloy na bumababa yung ating voltahe. Ito, nasa 47 volts na lang. At yung runtime natin syempre more than 9 hours na yan. So ibig sabihin pwedeng magamit itong battery na ito ng 9 hours. At yan nga, 46.9 yung voltage. So bakit ko nasabi na pwedeng magamit ng mahigit 9 hours ang battery na to? Kasi mga kasolar, ang cut-off voltage nito ay nasa 44 volts. So yung full charge niya ay tatagal ng mahigit 9 hours. Yan kung 20 amperes lang ang ginagamit na load or yung consumption. Dito sa cut-off voltage na 44 ay medyo mas mataas kumpara doon sa cut-off voltage. Dahil ang cut-off voltage talaga ng LiPo4 or lithium iron phosphate ay nasa 40 volts kung ito ay 48 volt system. Kung kukunin mo ang bawat cut-off voltage ng cell ay nasa 2.5 yan, 2.5 volts. Ngayon, 16 series ang battery nito, 16 series na cells. Ibig sabihin, kung i-multiply natin yung 16 series sa 2.5 volts, bawat isa ay papasok sa 40 volts ang cut-off voltage. So sa ngayon mga kasolar, malapit na tayo sa cut-off voltage, nasa 46.2 na. At gaya nga nasabi ko kanina, nakaset sa 44 ang cut-off voltage nito kasi iyon ng default setting ng BMS na ginamit dito. So pinakita ko naman yung BMS na nakalagay dito. Iyon yung DALI BMS at merong active balancer. So tuloy-tuloy lang tayo. At sa ngayon nga, makikita nyo mga kasol, pumasok na sa 182 ampere hours. So malapit na to. Ayan, 45. So 45.9. Ayan. At more than 9 hours. At 182.1 ampere hours na yan. Capacity natin, yung kasalukuyang capacity result ng ating battery testing na ito. So 45.7. mamaya makikita nyo mga kasolar pagka nag cut off na dito yung 20 na yan, 20 amperes, mawawala yan. At bababa din yung voltage nyan. At yung DSC magiging 0. So magre-reset na siya, back to 0 na siya. Pero dapat nating mabantayan mamaya mga kasolar, kaya nakatutok lang yung aking camera kung ilan yung lalabas dito sa discharge. Yung DSC1 na yan, discharge yan So kung ilan mang lumabas niyan at biglang mawala, iyon yung magiging result niyan. Iyon yung magiging capacity. So sa ngayon, malapit na mga kasolar. Baka wala ng 2 minutes ito kasi 45.3 na. 45.3, 45.2. Ayan, tuloy-tuloy na bumababa yung voltage. So yan, discharging voltage na yan na 45.1 ay aabutin yan ng 44. So mabilis na bumababa yan, parang pintig ng puso yan, o yung heartbeat, ika nga. At papasok yan sa 44 na cut off voltage. So yan, nagpo 44 na, medyo mabilis na to, parang seconds lang yan, seconds. At tandaan nyo lang mga kasolar, yung oras dyan, 9 hours and 8 minutes sa ngayon. At ang equivalent capacity ay 182.8. So tingnan natin mga kasolar kung papasok pa siya ng 183 ampere hours, dahil sa ngayon ay 182.8 na. At medyo mabilis-bilis na nga na pumasok na yan ngayon sa 182.9 ampere hours. At yung voltage natin, yung discharging voltage ay nasa 44.5. Yun, tapos na. So tingnan natin. So ayun mga kasolar, umabot ng 182.9. Ayun nga, mahigit na 9 hours yung ating discharging. So lumampas naman sa 180 na rated ampere hours. Pero tingin ko may ibababa pa to kung halimbawa yung 44 volts na cut off natin na nakita dito
ay kung papasok halimbawa sa 40 volts, lalampasan pa niyan ang nakuha natin, or 182.9, kaya pa niyang lampasan yan. So yun lang muna mga ka-solar, at i-off ko na ang ating battery capacity tester. Ayun, natapos na rin. At maraming salamat sa panonood mga ka-solar, at usap tayo sa susunod na video. At muli ang inyong ka-solar, si Solarens.